na po kayo iisahin. Nagpapasalamat po ng marami ang gawain ng Soldiers of Christ dahil sa pagdalo po ninyo. Palakpakan naman natin si Lord. Okay, so dadako na po tayo sa magpapasalamat at pagpupuri sa kadakilaan at pag-ibig ng ating Diyos. Sa pagpapagaling, ating tawagin ang ating kapatid, si Sir Binamina Tulagan. Palakpakan natin si Lord. Amen po. Hello, magandang hapon po sa inyong lahat. Lalo na kay Lord, Panginoong Jesucristo, sa Birhen Maria, Banal-Banalang Espiritu Santo. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ang may share ko po, ang nangyari po sa akin, na ako po ay naoperahan sa kidney, sa kanan po. Tinanggalan po ako ng kidney. Kasi po ang kidney ko ay namaga. Inopera na po ako. Ang nangyari po doon ang sabi ng doktor po sa akin, cancer daw po. Ako po ay stage 4. Dahil po, pinagaling po ako ni Lord. Gumaling po ako sa aking pananampalataya sa Kanya. Sabi ng doktor sa akin, magkikimo daw po ako. Pero, sinabi ko po kay Sister Norma at Sister Vicky na, Sister, sabi ng doktor sa akin, magkikimo daw po ako, sabi ko. Pero sabi ni Sister Norma, Sister Vicky, daanan mo na lang sa dasal, sabi nila. Ginawa ko po yun. Nagdasal po ako tuwing madaling araw po. Madaling araw po, ng alas 10. Lagi po akong nagdadasal. Kaya, pinagaling po ako ni Lord. Ngayon po, kapag magpa-check up ako sa doktor, ng doktor ko po, nagtaka po sa akin, sabi niya, Nay, bakit? Malakas na kayo, sabi niya. Mag-iisang taon na kayo, sabi niya. Kasi po, naoperahan po ako noong 2016, February po. Kaya itong February 24, mag-iisang taon na po ako. Nagtaka po sa akin ang doktor. Kasi, ano po ako, sabi niya, may taning na daw po ako. At nagtaka po sa akin. At sabi ng doktor sa akin, kasi po malakas na daw po ako. Kung gusto ko pa raw po mag-chemo. Ang sabi ko naman, hindi na po doktor kasi malakas na ako. Yung, lagi po akong nananampalataya kay Lord. Kaya siya ang nagbigay ng kagalingan sa akin, si Lord. At lalo na kay Mama Mary Fatima. Kasi po, noon, inoperahan po ako, sa hospital po ako, si Mama Mary na sa akin. Tamang-tama, operahan. Si Mama Mary, nandun sa bahay natin. Ang mga anak ko, tuwing alas 6 sila ako. Nag-rosary. Sabi ko kay Mama Mary, hindi po ako. Pagkaligin po ako, Pero ito balak na. Sabi ko kay Lord. At maraming pagsusulaan sa akin. Hanggang dyan lang? Hindi ako pinitaw sa Kanya. Kumapit ako kay Lord, kay Mama Mary Fatima. Itayo na lang nga. Kaya, malaking pasasalamat po kay Panginoon. Panginoon Kristo, ang Birhen Maria Fatima. Binigyan pa ako ng buhay.
Lord. Kaya lang sabi niya, hindi pa ready. Pero dahil nga sa kabutihan at sa patuloy na panliligaw, amen, napasagot natin siya. Amen po ba ni Lord? Amen po? Okay. So dadako pa po tayo sa magpupuri at magpapasalamat dahil sa kanyang kagalingan, si Sister Marilyn Sermeno. Sister Marilyn Sermeno, palakpakan natin si Lord. Ang susunod po ay si Angelica. Ayan, para lamang po ma-ready siya. Magandang hapon po sa ating Diyos na buhay at sa kabanal-banalang Espiritu Santo, ganun din kay Mama Mary. At sa inyong lahat, brothers and sisters, good afternoon. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating Diyos na buhay dahil sa kadakilaang ginawa niya sa buhay namin mag-ina. Sa inyong hindi lang po ako ngayon magpupuri, kundi ilang bisis na po. Ako po'y hindi magsasawang magpupuri sa Panginoon sapagkat sa kabutihang ginagawa niya sa araw-araw sa aming buhay. Ito po ang aking patutuo ngayon ay tungkol sa aming buhay na kasama ng mga anak ko. Kung hindi po ako isang tagasunod o tagapaglingkod kay Kristo, ako po ay natatakot. Pero sa pagsunod ko kay Kristo, lahat ng pagsubok sa buhay ko nalalabanan ko, lalong-lalo na yung nangyari ngayong Pebrero ngayon sa amin. Ito po ay totoo na nangyari sa amin, sa aking mga anak. Una pong patutuo ko ay tungkol doon sa bunso kong anak. Noong Huwebes, hindi itong Huwebes nung nakaraan pa, last Thursday, kami po ay nasa isang gawain, nasa prayer meeting po ako. Iniwan ko po yung 3 kong anak sa bahay. Totally dapat sana kasama ko yung mga anak ko, pero gabi na hindi ko na po sila dinala. So ang nangyari po, yung pang-anay ko nandun sa bahay, ang babae kong pangalawa nasa bahay, ganun din po yung bunso. Yung bunso ko po, dahil gabi, sabi ko, huwag nyo nang palabasin ng bahay, bigyan nyo ng laruan. Kung ano man college dyan, pwede nyo ibigay. So, ang ginawa ng 2 kong anak na panganay, binigyan po siya ng laptop para maglaro. Akala nila po nasa loob ng bahay, yung pala yung kapatid nila na pabayaan nilang lumabas. Tamang-tama po, kasi yung bahay po namin nasa harapan ng kalsada, siya po ay biglang tumawid. At pagtawid niya po, mayroon palang sasakyan na parating. Sa pagtawid niya, hindi po siya nasagasaan. Pagkadating naman niya po doon sa bahay ng nanay ko, doon sa upuan, umupo siya, so ang ginawa niya, tinumpa-tumba niya, hanggang natumba po, tamang-tama na naman doon po sa may pader. Buti na lang po, hindi po siya nakapitaw. Dahil kung nakapitaw siya sa upuan, malamang nabagok yung upuan. Hindi pa po tapos yun, pinakalitan ng nanay ko, umuwi. Sabi ng nanay ko, umuwi ka sa inyo. Kasi hindi nila alam na nasa prayer meeting po ako. Pagtawid na naman po niya, andyan na naman yung humaharurot na sasakyan. Pasalamat na lang ako kay Lord kasi hindi niya pinahintulutan na masagasaan yung bunso ko. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat dahil sa kanyang himala. Kaya ako'y nagpupuri, nagpapasalamat na walang katapusan kasi ito pa po, isa pa pong patutuo na tunay na nangyari. Hindi lamang po napapanood sa sinihan, sa TV o naririnig sa radyo. Ito po ay totoo na nangyari sa aking panganay na anak naman noong nakaraang February 12. Kayo po siguro hindi naniniwala kasi pati ako rin hindi makapaniwalang totoong nangyari sa akin. Tayo po ay sabi natin, kapag may namatay, malulungkot tayo. Pero ako po, hindi po ako nalungkot, hindi po ako natakot, kundi sumisigaw ng pasasalamat sa Diyos. Noong February 12 po, ito po yung nangyari. Kasi ako po ay nakaano sa simbahan din. Noong pagdating ko galing ng simbahan, yung anak kong panganay, kumain po siya ng mangga. Kumain din po kami. Ang nangyari po pagkatapos namin kumain ng mangga,
siya po ay nagsuka. So ang nangyari po ngayon, sabi ko, anak, manalangin ka kay Lord kung ano man kasakitan yan, itaas mo lang sa kanyang pangalan at yan ay gagaling agad. So ang ginawa ng anak ko, sabi ko sa kanya, yung kamay mo ipatong mo kung saan mo yan masakit sa iyo at manalangin ka. After 5 minutes, gagaling at gagaling ka kay Lord. So ang ginawa ng anak ko, nakinig, nanalangin. After 5 minutes, wala na yung pagtatay pagsusuka niya. Kaya pinupuri ko si Lord. Hindi pa po tapos pala doon. Mayroon pa talagang pagsubok sa kanya. Linggo ng hapon, dinaanan ako ni Sister Lina para humayo kami. Humayo sa madaling salita, humayo kami, inabot kami ng gabi. Pag-uwi ko ng bahay, nadatnan ko yung panganay ko naglalaba. Nagalit ako. Sabi ko, bakit ka maglalaba ngayon? Alam mong gabi-gabi na. Sa madaling salita, hindi pa pala po siya nakasaing. So sobrang galit ko, pinalo ko siya kasi nagalit ako kasi hindi pa siya nakasaing. Sabi ko, panganay ka, dapat alam mo, kung wala ako, ikaw ang mag-aasikaso sa mga kapatid mo. So, nasagot niya ako ng papalagbag sa akin tayo. So, ang nagawa ko, napalo ko talaga siya. Sa pagpalo ko yun, hindi ko alam na makakasama din sa anak ko. So, ang nangyari sa parang nag-rebelde siguro siya, pinangga niya yung post namin. Pagbangga niya, natumpa siya nasa luko. Pagkasaluko, parang nagpupumiglas, so pinitawan ko siya ngayon. Tumapa siya sa simento. Pagtapa niya, wala na pala siyang malay. Sabi ko, nagagalit pa rin ako. Sabi ko, alam ko na yung style mo, huwag kang mag-artista dahil hindi tayo artista, wala tayong lahing artista. Pag-artistahin, wala kumbaga. Kaya sabi ko, galit na galit ako, sabi ko, umaamang ka dyan. Ngayon, sabi ng nanay ko, kasi tinawag ko sila, bakit ganyan yung anak mo, hindi gumagalaw? Sabi ko, artista lang yan. Ginaganyan ko pa siya, kasi hindi talaga ako naniniwala. Ay, nung matagal na, sabi ko, tinignan ko. Sabi ko, gano'n, ay oo nga, bakit yung anak mo, hindi na siya gumagalaw? So, hinawakan ko ngayon, sobrang lamig na ng katawan niya at parang lanta ng kulay. So pinulsuhan ko siya ngayon. Sabi ko, bakit nasa ng pulso niya? Titingnan ko sa braso, sabi ko, wala. Tinignan ko dito, wala. Sabi ko, bakit itong anak mo wala? So ginawa nila, kukuha sila ng kung ano-anong dahon niya. Pero ako, nananalangin po ako. Wala akong ramdam na takot. Wala akong naramdam ng nervyos na maski ano. Ang ginawa ko lang is dasal. So ang nangyari nung pagkaangat ko siya, bigla siyang nanghingalo. Sabi niya, maganon, tapos nagpantay ang kamay niya at paa na tumigas. Sabi ko, Lord, bakit ganito kinuha mo yung anak ko? Sabi ko, kung ano man yung pagkukulang ko, patawarin mo na ako. So hindi po ako, tumawag po ako ng sasakyan, dinala po namin ang hospital. Bagamat maraming nang aapak sa akin ang tuturo, nag-issue kanya, ganito, hindi ko pinapakinggan pa kanya dahil mga gawain ng kalaban yan. So ang ginawa ko, dinala ko yung anak ko sa hospital. Hindi pa po kami umaabot ng hospital, sa daan na po kami lang, malapit doon sa may bayan. Biglang yung anak ko humiyaw sa iyak. Ang sabi ng anak ko, kinukuha daw siya, pinipilit ng sinasakay sa puting sasakyan ng kanyang tiyuhin. Kitang-kita daw niya yung tiyuhin niya. Yung sinasabi niyang tiyuhin niya po yung kapatid kong namatay dahil sa dialysis. Kaya pinipilit daw siya, nasabi daw, maganda na ang buhay doon, kaya dadalhin niya siya doon. So ang nangyari, yung anak ko, sabi daw niya sa tiyuhin niya, paano si mama? So, bumalik yung ano niya, dinala ko pa rin sa hospital. Pinagtatawanan kami sa hospital kasi nga po dinala ko yung anak ko walang sakit. Kasi lahat ng ano niya clear, wala po siyang sakit. Kaya hindi ko na po siya kinonfine dahil pinagaling na ng anak ko yung anak ko ng Panginoon. Sabi ko sa daan pa kasi, walang magpapagaling na kahit sinong doktor sa anak ko kundi Panginoon lamang. Amen.
ko. Sabi nga nila, imposibleng na buhay yan. Sabi ko, himala ito kasi hindi pa ako nakakita sa buong buhay ko. Marami na akong nakita ng hingalo at namatay, hindi sila nabuhay ulit. Pero yung anak ko talaga, totoo, buhay na buhay yung anak ko. Kasama ko siya ngayon. Kaya nagpapasalamat ako kay Lord. Dahil talagang totoo talaga na buhay. Sabi ko, kung para sa akin, ibalik niya. Pero kung para sa kanya, kunin niya, hindi po ako magagalit. Kaya sabi ko nga, Lord, matagal na akong nagsisilbi, sabi nga nila, matagal na akong sumasama sa Church of Christ. Sabi ng mga tao, maraming pag-uusig na wala daw nangyayari sa buhay ko. Pero hindi nila alam kung ano. Kasi ang buhay ng mga anak ko, kahit na anong mangyari, hindi pa ako hihinto na susunod sa Panginoon Diyos. Kaya kung saan, doon ako, kung saan ako dadalhin ni Lord. Kaya nagpapasalamat po ako, mga kapatid. Huwag kayong magsawa na sumunod sa Panginoon. Kung marami mang sa pagsubok, kaya-kaya niyong labanan yan. Kasi noon sabi ko, para akong itinutulad ko yung sarili ko noon sa isang punong saging na konting bagyo mabubuhal. Pero ngayon, hindi na ako mabubuhal sa Panginoon. Ano mang gawin nilang mababato sa aking pambabatikot, apakan nila ako, durugin nila ako. Wala akong pakialam, basta ako sa Panginoon ako. Kaya pinupuri ko ang Panginoong Diyos sa pamamagitan ng mahal na Birheng Maria at sa kabanal-banalang Espiritu Santo. Ako po'y lubos na nagpapasalamat. Maraming salamat, Sister Marilyn. Ayan, isang pagpapatunay ng ating gawain na hindi lang siya basta hangin. Amen po? Hindi lang tayo sumusunod ng wala lang. Meron tayo mga blessing na napapala. Amen po ba? Palapakan natin si Lord. Ayan. So narito po ang isa pang magpupuri sa pangalan ng ating Panginoon, Sister Angelica Ramos. Salamat po. Palapakan natin si Lord. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Angelica. May sakit po. May sukat po kasi yung dalawang bagay ko. Kala ko po noon, mamamatay na ako. Hindi na po kasi ako makatayo. Nakahiga na lang ako. Tumingin na ako sa sarili ko, Lord. Di po ako naniniwala sa Diyos. Pero may nagsabi sa akin, humingi ka lang ng tawad. Magdasal ka. Ginawa ko po yun. Ilang beses na po ako na hospital. Inikot na rin po namin lahat ng mga sa Pampa. Simula po nung pinapasok namin ang Birheng Maria sa bahay. Gumaan po ang pakiramdam ko. Pinala po nila ako sa hospital. Pinatingin ulit. Tuluyan na ako lumakas. Nakakatayo na din ako. Kumakain. Kaya ko nang maglakad kahit malayo. Hindi na ako nahihirapang huminga. 19 years old po. Hindi ko po akalain na gagaling pa ako. Kahit hama ko po, hindi man lang ako tinilan. Nandito po ako ngayon para magpasalamat sa Diyos. Dahil binigyan niya pa ako ng panibagong buhay para makasama ko ang anak ko.
Simula ngayon, maglilingkod na po ako sa Diyos. Pagdarasal. Maraming salamat po. Ayan. Makabagbag damdamin. Kanina, isa namatay pero muli nabuhay. Ngayon naman, isa nasadlak sa kasakitan pero muli lumakas at nakakalakad na. Amen po ba? Ayan. At nangako sila sa ating Panginoon. Sila ay maglilingkod. Amen po? Dahil sabi nga ng ating Panginoon, hindi lamang tayo dapat nagiging tagapakinig lamang. Tayo rin ay tatayo at magsisilbi sa ating Panginoon. Amen po? Okay. So ngayon po, pahiram po ng inyong mga tenga. Sabi nga, maupo ng maayos, makinig, mag-relax. Ayan. At namahin ang presensya ng Panginoon sa gagamiting instrumento na mensahera ni Lord. Ito'y walang iba kundi ating nanay, Nanay Cecil Maico. Magsitayo po ang lahat. Mga kapatid, lahat tayo may taglay na sakit. Sakit sa katawan, sakit sa kaluluwa, sakit sa kahirapan. Ang pagpunta nyo dito sa loob ng simbahan upang dumulog sa Panginoon at magpasalamat sa biyaya na ibinigay. Amen. Okay. Makinig tayo sa isang awitin kung paano tayong lahat ay pinawag ng Diyos. Pakinggan natin at unawain damhin sa ating mga puso. Ang mga pagkukulang ko, aking Panginoon.
Itaas po natin ang ating mga kamay at sumunod po sa himigin po natin. Padakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, na may likha ng langit at lupa. Maraming salamat, Panginoon, sa oras na ito na pinagkatiwala mo sa iyong alipin ang pagpahayag ng mabuting balita sa aking mga kapatid na naririto tumugon sa iyong panawagan. Panginoon, tulungan mo po ang iyong alipin. Walang taglay na karunungan, walang alam, walang kapangyarihan. Sa iyo lamang umaasa at sa banal na Espiritu Santo na kung ano ang ipasok sa aking isip, siyang lalabas sa aking bibig. Panginoon, hipuin niyo po ang puso, ang isip ng aking mga kapatid na naririto. Buksan mo ang kanilang tainga, Panginoon, upang marinig nila ang katotohanan. Buksan mo ang kanilang puso upang madama nila ang iyong pag-ibig at pagmamahal. Sa pamamagitan ng mensahe mo, Panginoon, nawa marami ang makadama, marami ang makaunawa, at marami ang magkaroon ng pag-asa sa kanilang buhay. Lalo na po, Lord, ang may mga taglay na kasakitan. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Holy Spirit, come. Holy Spirit, come. Bring my ears to hear. Make my eyes to see. Make my mouth to speak. Make my heart to sing. And my hands to reach out and touch the world with your love. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. In one voice, Glory be to the Father, to the Son, to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Malakas na palakpak para sa ating Diyos na buhay. Hallelujah! 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 Jesus! 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 Palakpakan natin Panginoon. Pwede na po tayo maupo. Magandang hapon
hapon po sa ating Panginoong Diyos na buhay, sa mahal na Birheng Maria, sa banal na Espiritu Santo, sa inyong lahat po na naririto ngayon, magandang hapon po. Maraming salamat po sa inyong pagtugon. Alam niyo po, hindi ang inyong coordinator o ang inyong elder ang tumawag sa inyo. Sino po ang tumawag sa inyo? Si Lord. Ginamit na instrumento ang mga humahayo sa inyong lugar. Amen po ba? Amen. Naunawaan ba natin yung kinanta kanina, yung unang kanta? Yung tinawag tayo ng Panginoon. Nung tayo ba ay wala pa sa Diyos, mayroong sakit, maliwanag ba ang ating tinatanaw sa bukas? Sa ating pupuntahan, maliwanag ba? Hello? Maliwanag? Maliwanag? Nung mayroon tayong sakit, maraming problema, wala sa Diyos, maliwanag ang ating tinutunguhan? Madilim. Madilim. Kasi wala pa tayong direksyon. Yung may sakit, kagaya ng huling nagpuri, hindi siya naniniwala sa Diyos. Kasi nalibot lahat ng ospital, nalibot ang albularyo, walang nangyari sa kanyang sakit. So maliwanag ang kanyang tinutunguhan? Madilim. Kasi wala siyang nahuhugot na pag-asa. Hello? Hi! Sa awit, Panginoon, tinawag mo ako. Sa gitna ng dilim, inakay mo ako. Diba? Inakay tayo na sa gitna ng dilim ng ating buhay. Diba mga kapatid? Marami tayong kakulangan sa Diyos. Hindi tayo nagsisimba, hindi nagdarasal, hindi naniniwala sa Diyos. No? Yung Mama Mary na binabahay-bahay na yan, maniwala kayo dyan, bato lang yan. Sumasamba kayo dyan, bato lang yan. Maliwanag ang ating tinutunguhan. Amen? Maliwanag ba? Madilim, mga kapatid, madilim. Ano ang ginawa ng Diyos sa atin sa kabila ng ating pagkukulang? Tinawag sa gitna ng dilim, niyakap kahit marami pagkukulang. Inuunawa tayo ng Diyos. Napakabait ng ating Panginoon. Sa haba ng panahon ng ating buhay, mahaba ang panahon at para sa sarili, para sa pamilya. Kung hindi nagkasakit, kung hindi nagkaroon ng mabigat na problema, kung hindi naghirap ng gusto, hindi makalapit sa Diyos. Amen ba? Totoo, hindi? Totoo, marami sa atin at isa po ako doon. Ito pong aking ipinapahayag sa inyo, totoong nangyari sa aking buhay. Noong una, madilim ang aking tinatanaw. Madilim ang aking tinatahak. Bakit? May sakit ako. Iniintay ko na lang mamatay ako. Maluba ang sakit ko sa puso. 30 years na may sakit ako. Kung kayo yun, may pag-asa pa kayong mabuhay kayo? Hello? Hi! Maliwanag ba ang aking tinutunguhan o tinatanaw o madilim? Madilim. Iniintay ko na lang bukas kaya, kunin na ako, mamaya kaya. Tuwing inaatake ako, akala ko hindi na ako magising. Sabi nung isang nagpuri, ang anak niya, akala niya patay na. Hindi na gumagalaw. Pantay na ang paa, pantay ang kamay. Amen? Anong pananaw niya? Madilim, maliwanag? Madilim. Pero ang Diyos, palaging nakalahad ang dalawang kamay. Lumapit lamang tayo at magsisi sa ating mga pagkukulang, sa ating mga pagkakasala. Tinatanggap tayo ng Panginoon ng dalawang kamay at niyayakap.
Hello. Napakabait ng ating Panginoon. Kahit marami tayong pagkukulang, niyakap tayo ng Diyos. Naradama nyo ba? Nadaba ba natin? Bakit tayo nandito? Nadaba naman natin ang pag-ibig ng Diyos? Amen. Totoo yan ha. Pag hindi totoo, huwag kayong mag-amen. Okay lang. Kanina habang kinakanta, umiiyak po ako. Kasi naalala ko po yung sarili ko. Nung panahon po yung nakatayo dito huli, ganyan po ako kapayan. Na ako may sakit. Kunting galit, himatay. Kunting saya, himatay. Laging nasa ospital. Ganyan po ako. Kaya yung awit na yan, touch na touch po ako talaga. Kasi yan ang ginamit ng Diyos para ako matawag sa pamamagitan ng mahal na Birhen. Sa aking pagsunod, gumaling ako. Ito ako ngayon sa inyong harapan. Malakas, malusog. Kaya wala akong reklamo. Pag inutusan ako ng Diyos, pumunta ka sa lugar na yon, magturo kayo doon, mangaral kayo doon, ipakilala niyo ako. Hindi ako nagre-reklamo. Amen? Bakit? Binuhay ako ng Panginoon. Niyakap niya ako sa kabila ng aking pagkukulang. Lahat tayo, maraming pagkukulang sa Diyos. Amen po ba? Hello? Hi! Kahit may doktor na gumagamot sa atin, kahit may gamot tayong iniinom, Panginoon pa rin ang number one. Ang Panginoon pa rin. Amen! Palagpakan natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Hallelujah! Kaya nga po, alam nyo, hindi biro ang magsalita dito sa inyong harapan. Marami kayo. Kung ang sasabihin ko rito ay walang katotohanan, hindi nyo madadama. At ako naman magsasalita, hindi ko kaya umiyak kung hindi totoo nangyari sa aking buhay. Kayo ba kaya nyo umiyak? Artista, sa harap ng camera, pelikula. Ito kay Diyos, kay Lord ito Sa Diyos ito. Amen? Hindi madaling umiyak kung umaarte ka lang. Hindi madaling umarte. Amen. Kasi ang pag-arte na pag-aaralan, dito walang aral. Si Lord ang nagtuturo sa atin. Amen. Hello. Hi. Talakpakan natin si Lord. Kanina nga, sabi ko, layo pala ng Orbis. Taas nga po ang kamay ng mga taga-Orbis. Mayroon ba? Ay, mayroon din. Dito wala. Walang Orbis dito, mayroon na sa dulo. Dito marami na rin. Hello mga kapatid, dagdagan ninyo ang Mama Mary dito para makabalik kami rito. Gusto nyo ba bumalik kami? Why? Nandito yung mga pinagaling ni Lord. Oh, isang may cancer na may taning na, isang stroke, nandyan. Saan ko kayo nakita, sister? Sa Malacanang, doon kay Ninoy. Malacanang Church. Yan. Doon ko sila nakita. Natagpuan sila ni Lord doon. No? Si sister noon ay walang buho. Kasalukuyang kinikemo. At nakalubog-lubog ang kanyang ulo. Mahinang-mahina. Walang pag-asa. Pero alam nyo, ang sabi ni Lord, bigyan mo ng Mama Mary yan para matutong manalangin, upang matutong magdasal. At ang sabi ko sa kanya, sa iyo tong Mama Mary na to, pero ang ginawa niya, hinayog niya. Hinayog mo, sister? Palakpakan natin si Lord. Ay, yung isa pa, nasaan na yun? Nasaan na yun? Ayun, si sister. Ayan, mga pinagpala ng Panginoon sa Orbis. Alam niyo po, kayo po ang buhay na patotoo sa ating mga kapatid na kayo sa inyong paglapit sa Panginoon, gumaling kayo. Amen. Dapat kanina kayo nagpuri dito, pero okay lang po, yun ang tinawag ni Lord. Amen. Gusto niyo ba bumalik ang gawain dito? Yung pala si Father galing sa Kalasyaw.
Pero matagal-tagal na rin daw napunta na siya sa ibang parokya. Anong pangalan? Quinta. Ay, ang aking nilagay sa sobre father lang, walang pangalan. Hindi ko alam eh. Ay, okay. Ha? Taga saan? Ah, taga San Fabian siya. Talaga. Ah, galing po Fabian. Okay. So, alam nyo mga kapatid, nagbukas kami ng gawain sa San Fabian. Mayroon na po tayo noong 51 na Mama Mary. No, may taga San Fabian ba dito? Tayo nga pong taga San Fabian. Hello. Ay, tayo sister, hindi pa kita nakita. Hindi ka pa nakita ni Lord. Palakpakan natin si Lord, ano? Nakarating taga San Fabian. Kahapon po, naghayo kami doon sa barangay Kulisaw. Malayo-layo. Di po ba? Malayo. 100 ang bayad sa tricycle. 10 Mama Mary, in-intro namin doon. Bundok na po yung kasunod, bundok na. Sabi ko, nung sinabi ni Father Ray, nalagyan ng Mama Mary yung malapit, yung bundok mismo. Sabi ko, Father, matanda na po ako, baka hindi ko kaya. Hindi lang siya kumibo. Nung pagdating namin ng last month ba yun, Sister Nora? Wala si Father. May iniwan na magsasama sa amin doon sa barangay na amin pupuntahan. Wala naman akong alam. Ang haba ng nilakbay namin, sabi ko, ang layo naman. Puro maisan, may bukid, may kuwari, may ilog, lahat, ang haba. Yung pala, yun yung lugar na sinasabi ni Father Ray na puntahan namin. Dinala din kami ni Lord doon kahit ayaw namin. Amen? Amen ba? Ganyan ang Panginoon pag nag-utos. Pag tumanggi ka, mas lalo kang dadalhin doon. Yung ayaw mo, doon ka dadalhin. Kaya huwag kayong tatanggi. Ayaw ko doon. Ay ako sinabi ko talaga, Father, ayaw ko doon. Iba na lang. Yung bata-bata. Kasi mahina na po ako, madali akong madapa. Abay, doon ako dinala. Wala si Father. Nung pumunta kami, naghintay pa kami ng maghapon. Kaya yun ay kalooban ni Lord o ni Father? Si Lord. Kaya ang ginawa po ni Lord, kung bahay-bahay namin yon malayo, at mabato. Ngayon, pinaisip ni Lord, may chapel. Doon sa barangay Kulisaw, may chapel. Ganito ang pinagawa ni Lord. Lahat na tumanggap ng Mama Mary at kayong lilipatan, pinatawag ni Lord doon sa chapel. Sama-sama dala ang Mama Mary, nagkaroon ng family evangelization. Amen? Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Magandang paraan, mga kapatid. Kahit 50 pa ang Mama Mary mo, umpisahan mo ng umaga, matatapos mo. Bawat chapel, sama-sama lahat ng Mama Mary sa barangay na yon. Paraan ng Diyos yon. Kaya yung mga humahayo na maraming Mama Mary, o isa lang sa isang araw, sayang ang oras. Kailangan nating magmadali. Malapit nang dumating ang Panginoon. Amen? Kailangan nating lumapit sa Diyos. Kailangan nating maglingkod sa Diyos. Dahil ang Panginoon, nais niya marami ang maligtas. Marami ang gumaling sa mga sakit. Marami ang mabago sa masasamang bisyo. Marami ang makaahon sa kahirapan. Tayo ang gagamitin ng Panginoon. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. So, sa mga taga San Fabian, may schedule po kami, hindi ko lang matandaan, na kay Sister Vicky. Sister Vicky, anong buwan ng San Fabian? Pakisabi na lang po. Kasi po, buwan-buwan, ibang bayan. Buwan-buwan, ibang parokya tayo. Marami po ang nagtataka. Bakit tayo nakasunod? Hello? Ay! Bakit ba tayo nakarating
traffic sa Orbis, malayo. Anong dahilan? Tinawag tayo ni Lord. Mahirap hindi tumugon. Mahirap magsabi na, Lord, pagod na ako, magpapahinga na ako. Naku, pagpapahingahin ka mamaya. Pagtulog mo, hindi ka nagigising, pantay ang paa. Amen? Kaya wag na kayo magsabi na pagod na ako, magpapahinga na ako. Amen? Amen ba? Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ngayon, ang topic natin, kung paano tayo gagaling sa ating mga sakit. Sino may sakit? Taas ang kamay. O, lahat tayo may sakit. Marami tayong sakit na taglay. Amen. Lumapit lang tayo sa Diyos. Amen. Magtiwala, maniwala na ang Panginoon, tinatawag tayo kahit tayo ay nasa dilim, niyayakap tayo kahit tayo ay maraming pagkukulang. Dati hindi nagsisimba, makilala ang Panginoon, makilala ang Mama Mary, natutong magdasal, natutong magsimba, at kinalugdan ng Diyos. Ngayon ay manggagawa na. Amen. Hello. Hi. Sino dito ang gusto maglingkod sa Diyos? Taas ang kamay. Yan, lahat yan gusto maglingkod kay Lord. Lord, itulong sila. Kilala mo sila, Panginoon. Yung mga nagtaas ng kamay. Yung ayaw magtaas ng kamay, bahala na po kayo. Kilala niyo sila, Panginoon. Kasi nangihinayan pa sila na ialay ang kanilang buhay sa Panginoon. Kasi alam niyo anong inihiling ng Diyos? Sumunod kayo sa akin, ialay niyo ang inyong buhay sa paglilingkod sa akin. Eh siguro sabi ng iba, ano ako bali? Ba't ko ialay ang buhay? Masarap mabuhay, lalo na kung wala pang sakit. Pero pag may sakit na, masarap pa bang mabuhay? Di na. Hintay mo na lang, mamatay. Hello? Hi! Talakpakan natin si Lord. Sino po dito yung taga-Bayambang? Saan? Bayambang yan, Bayambang. Malayo yun. Ang taga Malasiki. Uy, yung mayroong Malasiking malayo eh. Taga Tulungwat. Mayroon ba dyan? Ay, mayroon din. Naku, layo din ang lugar na yun. Naalala ko na gawain kami doon sa ilalim ng kawayan. Naabot kami ng gabi. Masarap ng pakiramdam nung maglalakbay ang iyong sinasakyan na huwag masarado ang daan. Mayroon pala doon nagsasara ng daan. Hello? Ay! Palakpakan natin si Lord. Ang tutuklasin natin kung bakit tayo nagkakasakit. Ano ang dahilan? Bakit tayo nagkakasakit? Unang-una, pagkukulang natin sa Panginoon. Hindi nagsisimba, hindi naniniwala na mayroong Diyos. Ano ang sabi ni Father? Kilalanin ang Diyos. Mayroon tayong Diyos na tutulong sa atin at alagaan ang ating katawan, kaluluwa. Sa ating pagsisimba, tuwing araw ng linggo, ang ating kaluluwa ay lumalakas, nabubusog, nagagalak, dahil natututo tayo pagsimba pag-araw ng linggo. Bakit? Pag-araw ng linggo, hinihintay tayo ng Panginoon dito sa kanyang templo. Hinihintay niya yung kanyang mga nilikha upang magpasalamat. Pero marami hindi nagsisimba. Ang ginagawa, namamasyal, nagsuswimming, nagmumol, naglalaro, o kaya matutulog na lang. O kaya pag may overtime, trabaho na lang, double pay ito, sayang. Nakalimutan ang Panginoon. Hello? Ay, totoo hindi?
Ngayon, ang overtime, malaki, naiipon. Naiipon. Maraming naiipon. Yung may mga tindahan, malakas ang tinda. Magtinda na lang ako kaysa magsimba. Malakas pagkalinggo. Maraming naipon. Dumating ang araw. Nagkasakit. Malubha. Stage 4 lang naman ang cancer. Ang chemo ngayon, ang nakabalita ako, 50,000 per session. Kung marami kang ipon, kung stage 4 ka, ilang beses mag-chemo sa isang linggo. Ubos ang ipon. Ang overtime, ang kinita ng linggo, ubos, kulang pa. May sanla pang ari-arian para makapagpagamot. Kaya sabi nga, dapat bang dayain ang Panginoon? Araw ng Diyos, Kanya yung araw ng linggo. Kung mayroon tayong Biblia, magbasa tayo ng Genesis. Basahin natin yan para malaman natin kung ilang araw nilikha ng Diyos ang mundo. 6 na araw. Ang ikapatong araw, ipinangit niya ito upang tayo ay pumunta sa kanyang templo. Ito'y templo ng Diyos. Isang oras lang ang pagsisimba, pinagdadamog pa natin. Amen. Amen po ba? Yon ang unang dahilan. Hindi na nagdadasal, hindi nagsisimba. Pangalawa, nagsisimba ka nga. Nagmamadali naman. Hindi pa tapos, umuwi na. Kahapon nga, nasa Manawag kami. Yung nakapila pag komunyon, pagkasubo, umalis na. Nalulungkot ako. O kaya naman, nakapila na, nung pumasok sa simbahan, pila na para sa komunyon, tumatakbo pa, humahabol. Sa palagay ninyo, tama, hindi? May sarili kayong meeting dyan, ha? Tama, hindi? Tama na pagdating mo, hahabol ka sa komunyon? Hindi. Hindi, ha? Kailangan abutan mo ang unang pagbasa, pangalawa hanggang sa Ebanghelyo, hanggang sa homily. At pag tinanggap natin ang komunyon, hindi tayo pwedeng umuwi. Wala pang blessing. Kulang. Amen. Kailangan pag-aralan natin itong matutunan. Mga coordinators, pag kayo lumayo, ituro nyo po ang pagsisimba na dapat hindi umuwi kung hindi pa tapos. At dapat kung late ka sa misa, hindi ka umabot sa pagbasa, huwag ka nang mangumunyon. Hello? Alas 4. Akala ko magmimisa na. Hudyat lang siguro. Alas 5 raw ang misa. So, ang pangalawa natin gagawin, mangumpisal. Sino po rito sa kanan ang nakapangumpisal na? Taas kamay. Nangungumpisal, naku, konti lang. Hindi pa nangungumpisal, sister. Hindi pa. Sino maayos sa inyo? Kurutin ko sa singit. Hindi kayo tinuturuan. Ha? Pero nangungumpisal na kayo. Diba? Kahit 2 buwan, 1 buwan, 3 buwan, pwede po ang tanong, nangungumpisal na ba tayo? Nangumpisal na. Buong taon, nakapangumpisal na. Taas ang kamay na nakapangumpisal na. Hindi lang ngayon, nakaraan pa.
Yan, hindi naintindihan. Kailangan mamumpisal monthly. Bakit? Upang matanggal ang mga kasalanan. Dahil ang kasalanan yon ang sanhi ng ating sakit. Pag punong-puno na ang ating puso ng kasalanan, doon pumapasok ang sakit. Kaya dapat, isang beses sa isang buwan, ang mamumpisal tayo. Hanggang 3 buwan, huwag nyo nang palagpasin. Kasi itutumba na kayo sa bigat ng inyong kasalanan. Amen. Maniwala po kayo at subukan po ninyo. Subukan ninyo, nagpapasubok ang Diyos. Amen. Ito po, may verse tayo, Awit 38 verse 3. Ako'y nilalagnat sa taglay mong galit. Galit ang Panginoon. Dahil sa sala ko, ako'y nagkasakit. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. 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 Nagalit ang Panginoon dahil sa dami ng ating kasalanan. Nilagnat na tayo sa bigat ng ating kasalanan. At dahil sa ating kasalanan, tayo ay nagkasakit. Kaya kailangan po natin mamumpisal. Bawasan ang kasalanan. Amen. Diba na sa Biblia, ang sabi ng Panginoon, mabuti pa ang asong gubat mayroong lungga. Ang ibon na lumilipad mayroong pugad. Ang anak ng tao walang mapagpahingahan. Kasi ang pahingahan ng ating Panginoon ay ang ating puso. Ang tahanan ng ating Panginoon, ang ating puso. Kung punong-puno ito ng kasalanan, hindi siya makakapasok. Kaya sinabi niya, ang anak ng tao ay walang mapagpahingahan. Hindi siya makapagpahinga sa ating puso dahil punong-puno ng galit, kasalanan, puot sa kapwa, pagtatampo. Kailangan po palagi tayo namumpisal upang matanggal yung mga kasalanan at ito ay magiging sanhi ng sakit. Pagka nakapag-umpisal ka na, nakapaglinis ka na ng iyong kasalanan, hindi ka na magkakasakit. Amen! Amen! Pagkasakit ka man, lagnat-lagnat lang, sipon-ubo, kasi natural sa klima ng panahon. Pero, hindi dahil sa kasalanan. Hello, sister na taga-Orbis, nangungumpisal na kayo? Nakungumpisal na kayo? Ha? Hindi pa? Sister Marlene, saan ka na? Hindi pa nangungumpisal yung akay mo. Mahina kayong taga-akay. Akay kayo ng akay. Hindi nyo naman inaakay sa pagkukumpisal. Ha? Ako, nung ako'y coordinator, buong linggo, araw-araw ako nagbababa. Yung pagdating ng Biyernes, ang binabaan ko ng buong linggo, sasamahan ko yan, dadaling ko sa simbahan upang mangumpisal. Hello, mga coordinator! Tinutulungan niyo ba makapangumpisal yung mga inayuan ninyo? Baka hayo lang kayo ng hayo, baka pati kayo hindi kayo nangumpisal. O kayo lang, sarili mo lang, hindi kayo nag-aakay. Yes, amen. Palakpakan natin yung nagpapakumpisal. Yung hindi pa nagsasama para mangumpisal, simulan nyo na ngayon. Ang una nyong gagawin, kausapin ninyo muna ang pari. Father, marami akong member kung hindi pa nangungumpisal. Sasabihin sa inyo kung anong araw kayo pwedeng pumunta. Anong oras. Hello? Lahat ng coordinator, tungkulin nyo yan. Tungkulin nyo yan. Hindi lang magbaba ng Mama Mary. Hindi pa sapat yun. Kailangan busugin ninyo ang kanilang kaluluwa. Ba sabi ni Father, busugin ang kaluluwa. Linisin ang kaluluwa. Para pag dumating yung kamatayan, makakarating tayo sa buhay na walang hanggan. Amen? Amen ba? Palakpakan natin si Lord. Mga coordinators, ha? Kulang tayo.
Hindi ba hindi sapat hayo ng hayo, hindi naman natin inaalagaan ang ating mga akay. Hello? Lalo na yung mga bago. Taas kamay ng mga bago. Bago. Yung bago lang naka-attend ngayon, konti lang. Oh. Yung may sakit, bago ba yun? Yan. Sister Marlene, ha? Taga rito ka. San Carlos ka. Malapit lang kayo dito. Malapit kayo sa parokya. Dalhin ninyo ang inyong mga akay. Samahan sa pangungumpisan. Iha, pag hindi nyo ginawa iyan, may kurot kayo kay Lord. Hindi basta-basta maging coordinator. Hindi ganun kadali, matuto ka lang humayo, coordinator na, tama na, hindi po. Marami tayong responsibilidad sa mga tupa ng Panginoon na ipinagkatiwala sa bawat isa sa atin. Amen, mga coordinator? Hello? Kaya nawawala ang inyong mga akay, kulang sa patuka, kulang sa dilig. Nag-akay, 3 beses lang, nawala na. Bakit? Kulang sa alaga. Tuklasin natin kung ano ang kulang, punuan natin. Amen. Tandaan, samahan mangumpisal. Bukas, kausapin ninyo inyong mga pari, tanungin kung kailan pwedeng mangumpisal at kung ilan ang pwede. Alam nyo doon sa Bulacan, nandito yung mga taga-Pabay 2000 sa Jose, Bulacan. Ang pari doon, nagsasabi, 20 lang ha, 10 lang ha. At saka yung mga umpisal na kusang loob, hindi yung pinipilit lang kayo. Kung mayroon ng 50 years, 60 years na hindi na umpisal, abay kailangan nyo na umpisahan. Payag naman ang pari, payag ang Panginoon ng installment. Hindi nyo lahat ubusin, hindi nyo maalala yun eh. Kung ano lang maalala mo, yun ang ikumpisal mo. Sa sunod naman ulit. Amen. May tao ba? Wala na yata? Amen. May tao pa? Kala ko wala na. Uwi na tayo. Malayo pa kami. Uwi kami Maynila ngayon. Okay. Kumpisal ha. Sa pamamagitan ng kasalanan, ang tao ay nahiwalay sa Diyos. Kaya tayo naging malayo sa Diyos, hindi na nagdadasal, hindi na nagsisimba, dahil tambak na yung kasalanan sa ating puso. Hello? Ay, palakpakan natin si Lord. Nawalan ng dominion ang tao. Ang tao ay nawala ng kabutihan. Dahil nagiging sakit, naghangad ng labis-labis para sa kanyang sarili. Pero ang taong may koneksyon sa Diyos, laging nakikipag-ugnay sa Diyos, hindi na naghahanap ng marami, ng sobra, nakukontento na kung ano ang meron. Hello po. Kailangan pag-aralan natin makontento. Kanong kung ano ang ibigay ng Diyos ngayong umaga, pagkasyahin natin. Huwag na tayong maghanap, baka makaisip pa tayong gumawa ng masama, matugunan lang ang nais natin. Amen? Lalo tayong magkakasala. Roma 3 verse 23. Sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sinumang karapat-dapat sa paningin ng Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. 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 So, hindi karapat-dapat sa Diyos, no? Sa paningin ng Diyos. Kaya dapat maglinis muna tayo ng ating mga kasalanan. Mapalad tayo kung tayo pinagaling ng Panginoon sa ating sakit. Ang kailangan na lamang proseso ng paglilinis. Examinin natin ang ating sarili, yung anong ating pagkukulang, at anong mga kasalanan nating nagawa, ikumpisal natin ito sa ating Panginoon. Amen po? Amen. Hello. Hi.
May tao pa? Pumalakpak nga po nandyan. Itaas. Yan, nandyan pa sila. Palakpakan natin si Lord. 1 John 1:8 hanggang 10. Kung sinabi natin tayo walang kasalanan, dinadaya natin ang ating sarili at wala sa atin ang katotohanan. Kung sinasabi natin hindi tayo nagkakasala, ginagawa natin sinungaling ang Diyos at wala sa atin ang kanyang salita. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Hallelujah. 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 O ngayon dito, sinong may kasalanan? Taas ang kamay. Yan, aminin. Dahil ang pag-amin niya na makakapagpalaya sa atin. Dito, sinong may kasalanan? Yan, aminin. Manalangin tayo, natulungan tayo ng Panginoon upang makalaya sa lahat ng kasalanan. Amen? Makalaya sa sakit, makalaya sa kahirapan, makalaya sa problema. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah, hallelujah. Ito ang tanong, ano ang kasalanan? Ano nga ba ang kasalanan? Bakit ba tayo nagkasala? Ang kasalanan, pagtatakwil o pagtalikod sa Diyos. Ayan, yung ang pori kanina. Di siya naniwala sa Diyos. Nagkasala siya. Kaya siya ay nagkasakit, butot balat na lang. Pero mahal pa rin siya ng Diyos dahil binuhay pa siya. Kaya Estelina, akay mo yon, pakumpisalin. Kanina, nangawit ang pari sa pagbigay ng hostya sa nangumunyon. Pero, mga nangumunyon, hindi dapat. Bakit? Ha? Hindi nangumpisal. Kailangan mag-umpisal tayo kahit isang beses sa isang buwan. Kung hindi pa tayo nakakumpisal, nakalipas na ang 1, 2, 3 buwan, huwag muna tayong mangumunyon. Nakakahiya sa Panginoon. Tanggap tayo ng tanggap ng kanyang katawan, hindi naman natin nililinis ang ating puso. Amen. Mga coordinator, tungkulin nyo yan na ituro sa lahat. Amen. Pagtakwil sa Diyos at pagbibigay sa kagustuhan ng sarili. Yun, mga kasalanan ha. Yung bang mayroon nag-imbita sa iyo, birthday, fellowship natin. Ay, hindi mo na ako atin, birthday ng kaibigan ko. Sinong inuna mo? Kaibigan. Kasalanan. No? Pagbibigay ng kagustuhan sa sarili. Kasalanan. Ang paggawa ng kasalanan sa Diyos. Sa iba, ang maging sa sarili ay maaaring sa isip, sa salita at sa gawa tayo ay nagkakasala. Marami pong bagay para tayo magkasala. Ang puwang ng Diyos sa sentro ng puso ng tao ay napalitan ng pagiging makasarili. Malakas naman ako, wala akong sakit. Bakit ako magsisimba? Tsaka na. Ay, naalala ko yung suki namin sa Manawag. Alam nyo, sa Manawag, lahat na nagtitinda ng mga santo sa palibot, hindi nagsisimba. Kahapon yung suki ko, lagi akong namimili doon, lahat ng santo doon namin kinukuha. Pero nagulat ako payat na payat nung nakaraang taon, pumayat, may bato sa abdo. Sabi niya, sister, operahin ako, ipag-pray mo ako. Matuto kang manalangin, sabi ko. Mangumpisal ka, matutunaw yung bato na yan. Nung magpa-check up after 2 months, natunaw na nga si bato. Amen? Natunaw ang bato. Ano dapat natin gawin? Salamat sa Diyos. Palakpakan natin si Lord. Gumanda na ang kanyang katawan. Kahapon, ito na, payat na naman. Sabi ko, ano na naman ang nangyari sa'yo? Kasi nag-LBM ako, panay balik-balik ko, nagbaho na ng higaan doon sa tindahan. Sabi ko, alam ko malaki pagkukulang mo sa Panginoon eh.
Sabi niya, siguro nga, kailan ka huling nagsimba? Pumapasok lang ako sa simbahan pag birthday ko. Biro mo yan? Hindi ka na nahiya sa Diyos. Lahat ng tinda mo, puro santo, larawan ng Panginoon. Andito ka lang sa harap ng simbahan, sa likod, hindi ka nagsisimba. Malaki ang kasalanan. Malaki ang pagkukulang sa Diyos. Sabi nga niya, ano bang pwedeng gawin? Ay aba, anong gagawin mo dyan sa kayamanan? Pero may bahay sa Kalasyaw, may mga sasakyan, may bahay sa Manawan. Anong gagawin mo dyan? Pinagsikapan mo, pinaghirapan mo, iiwanan mo rin. Ang dapat nating ipunin ay kayamanan sa langit. Sa langit. Dahil ang sabi ng Father, sa langit may buhay na walang hanggan. Yun ang ating pagsikapang makamit, hindi ang kayamanan dito sa lupa. Dahil yan ay pag-aawayan lang yan ng ating mga anak. Kailangan matuto silang magpundar ng sarili nila kung gusto nila. Yung napundar mo, gamitin mo sa paglilingkod mo sa Diyos. Amen? Hello? Marami nag-iipon, namili ng kalupaan, ng kabahayan para sa anak. Ginawang lumpo yung anak. Bakit ikaw nakapagpundar ka? Bakit sila hindi? Hayaan mo silang tumayo sa sarili nilang paa. Ngayong matanda ka na, ang nalalabing buhay, ialay sa Panginoon. Maglingkod sa Panginoon. Amen? Palakpakan natin si Lord. Hallelujah, hallelujah. Pagiging makasarili kapag ang Diyos ay nawala, walang pag-ibig sapagkat ang Diyos ay, ano ang Diyos? Pag-ibig. Kaya lagi nating gawin, pilitin na ibigin. Sinong ibigin? Ang Diyos. Ang Diyos lang? Una sa kapwa, bago ang Diyos. Dahil ang sabi ng Panginoon, kung ano ang ginawa mo sa pinakamaliit kong nilikha, ay sa akin mo ginawa. Amen. So matuto tayong magbigay sa ating kapwa, lalo na yung mga nangangailangan. Amen. Palakpakan natin si Lord. At ang pag-ibig ay Diyos. Kung kaya, ito ang dahilan kung bakit anuman ang nais na gawin ng tao ay ginagawa niya lamang para pagbigyan ang sariling kagustuhan. Karangalan, kapurihan o kasiyahan, yan ang hinahangad ng tao. Hindi para sa Diyos, kung hindi para sa sarili, para sa pamilya. Amen? Amen. Palakpakan natin ang ating Panginoon. Ang Diyos ay maihahalin tulad sa isang diamante o diamond. Sa buhay ng isang tao, lalo na nasa kamay na niya ito, at dumating isang sandali na ang tao ay nakakita at nakaamoy ng isang napakasarap na pagkain na nakapagdulot ng katakam-takam nito. Sa kagustuhan ng pagbigyan ng sarili, sa pagkatakam sa pagkain, itinapon ang lahat ng diamante na nasa kanyang kamay at kinuha lahat ang maibigan at masayang ginawa ang pagkain. Panandali ang kasiyahan, ngunit sa uli nawala din ang lahat. Ang tao, ang pinakamahalagang kayamanan ng Diyos sa mundo. Wala nang iba pang makapaghihiwalay ng tao sa Diyos, kundi ang kasalanan. Hello? Ay, nais ba nating maging malapit sa Diyos? Nais ba nating maligtas ang ating kaluluwa pagka tayo ay namatay? Lahat tayo mamamatay, walang hindi mamamatay. Dahil bawat isa sa atin nilikha ng Diyos, may takda na ang bawat isa. Pero marami ang nakatakda ng mamatay. Pero nakita ng Diyos na nagsisikap, nagpupumilit, nagmamakaawa at gustong maglingkod, dinudugtungan ang buhay. Amen.
Kaya ang lahat ng may sakit, magsikap na maglingkod sa Diyos. Pagsisihan ng kasalanan upang bigyan tayo ng Diyos ng extension of life. Amen. Ganyan po ang naging buhay ko, mga kapatid. Kaya ako, 18 years na ang extension na binigay sa akin ng Diyos. Extension ng aking buhay. Sa paglilingkod sa Diyos, masarap, pero mas marami ang hirap. Maraming pagsubok. Sa lahat ng bagay, susubukan ka. Sa sakit, sa kahirapan, susubukan ka. Pero kailangan lagi mong gawing number 1 ang Panginoon. Kahit anong mangyari, mapilay ka man, hilain mo man yung isang paa mo, tuloy ka pa rin sa paghayo. Pag nakita ng Diyos yan, itutuwid niya sa iyo ang lakad mo. Amen? Amen ba? Palagpagan natin Panginoon. Hallelujah. Alalahanin natin, tayo, mga tao, tayo ang pinakamalaking kayamanan para sa Diyos. Ang pinakamasaklap na gawin ng isang tao ay ang pagtakwil at pagtalikod sa Diyos. Sa pamamagitan ng kasalanan, ito ang dahilan kung bakit may mga kabiguan, kahirapan, pagtitiis at kasakitan. Tulad ng awit kanina, di ba? Kasalanan. Pero ang Diyos, mahal na mahal tayo. Sa gitna ng dilim, inakay tayo. Sa kabila ng maraming pagkukulang, pagkakasala, niyakap tayo ng Diyos. Ayaw pa ba natin yon? Ayaw? Taas ang kamay ng gusto. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Kawalan ng lakas, kakayahan na mamuhay sa parang higit sa buhay. Kaya mga kapatid, magbago na tayo, walang angal. Alam mo yung mga kasamahan ko dyan, taga San Jose, Bulacan, kailan pa sila dumating? Miyerkules. Hello mga sister, nasaan na kayo? Nasaan na yung mga taga Bulacan? Ayun. Biro nyo, kanina, tawag pala ng tawag sa akin, nagbibisa, hindi ko nasagot, hindi pala yata nila matagpuan ng simbahan. Kasi umuwi sila sa Poso Rubio. 3 araw sila rito, umaarkila sila ng sasakyan. Ang sakripisyo, ang puhunan, hindi lang pagod, pati pera. Amen? Maibahagi lamang sa kapwa ang biyaya na tinatamasa ng lingkod ng Panginoon. Amen po. Amen. Palakpakan natin Panginoon. Hallelujah. Kawalan ng dominyon sa lahat ng nilikha sa mundo ang itinulot ng kasalanan. Ano bang dominyon? Ito, ilagay natin sa mga coordinator. Mga coordinator. Pag hindi kayo nakakaakay, wala kayong dominyon. Ano ba yung dominyon? Yun ay binigay ng Diyos kay Adan at kay Eva. Kapangyarihan, karisma, na pag may sinabi ka, may inakay ka, maramdaman niya na ikaw inaakay mo siya patungo sa Panginoon. Pero kung wala kang dominyon, para ka lang matingaw na umaalinaw-ngaw. Hayo ka ng hayo, wala kang naaakay. Walang kabuluhan ang lahat ng ginagawa. Amen. Pag-aralan natin, pagsikapan natin alamin, ano ba ang paraan para maging kapakipakinabang tayo sa Panginoon. Hindi tayo kapakipakinabang sa Diyos. Kung ikaw ay nagpapahayag, umahayo, wala ka namang nailalapit sa Kanyang harapan. Amen. Walang kabuluhan ang lahat. Sayang ang lahat. Amen po? Amen. Palakpakan natin si Lord. Ito ay nawala ng paggalang o respeto sa tao dahil hindi na nakikita dito ang pagiging banal na kawangis ng Diyos. Amen.
Kailangan sa ating pagiging manggagawa ng Diyos, anong sabi ni Father? Gawin nating modelo si Mama Mary. At tayo rin, tayo yung nagtuturo, tayo yung humahayo sa iba't ibang lugar, magturo, ipahayag ang salita ng Diyos, tayo din ang maging modelo. Hello, tayo ang huwaran ng ating kapwa. Mamaya, nagpapahayag ka, nagtuturo ka sa isang bahay. Bukas makalawa na daanan ka niya, nakikipagbalitaktakan ka. Nakikipagtalo ka, nakikipag-away ka. Anong sasabihin ng pinahayagan mo? Ay, akala ko banal yung nasa amin, yung pala, ganyan pala ugali. So ano ibig sabihin nun? Sa kabila ng pagsunod, hindi nababago. Wala pa rin minamahal kung hindi ang sarili. Wala pa rin puwang sa puso ang Panginoon. Amen. Anong dapat natin gawin para gumaling ang mga sakit? Number 1, magsimba pag-araw ng linggo. Huwag kalimutan. Pangalawa, mangumpisan upang matanggal ang mga kasalanan na naipon sa ating puso. Pangatlo, pag gumaling ka na, anong gawin? Magpasalamat sa Diyos at mangako, Lord, maraming salamat sa kagalingan. Ako'y hahayo dahil ang utos ng Diyos, sumayo kayo sa buong sanlibutan kahit saan ka padala. Yes, Lord. Yung iba dyan, mga coordinator, pag biniro mo, hayo tayo sa sa Mindanao, wala akong pamasahe. Yun agad ang number 1 dahilan, walang pamasahe. Sino ba nag-utos sa atin? Si Lord. Mayaman pa si Lord, mahirap. Kaya, mayaman. Kaya pag sinabi ng Diyos, umayo ka sa hulo, sa apari. Yes, Lord, bigyan mo lang akong pamasahe. Maraming paraan ng Diyos para makarating sa atin ang ating mga kailangan. Amen. Amen ba? Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. 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 Gusto ko pa sana, kaya lang may oras tayo eh. No? So, salamat po sa inyong lahat. Yung naunawaan natin, sikapin natin gawin. Simba, magsimba, pag-araw ng linggo, mangumpisa, once a month, at pag hiniling mo sa Diyos ang kagalingan, magaling ka na, maglingkod ka na sa Diyos. Amen. Palakpakan natin si Lord. Labuperin na po tayo. Enjoy na enjoy ka na kapag kasama mo si Lord ay wala nang problema. Enjoy na enjoy ka na. Everything is alright kapag kasama mo siya. Sige na, okay na, because
rosary, ang halaga ay 7,010 pesos. Nakita nyo naman siguro doon sa dagupan, nasa harap, di po ba? Yun. Kaya kulang pa po yung ating pambayan. Kaya kukuha tayo sa second collection. Kahit po magkano kaya, magtira kayo ng pamasahe. Salamat po. Kasi po yung ating offering para po yan sa patuloy na pagpapagawa ng templo ng Soldiers of Christ. Yung mga nakakarating sa Pulina, napakaganda na po. Tapos na building, may bubong na. Dati wala. Ngayon, ang pinag-iipunan makapag-extend para lumaki dahil tuwing linggo po, apaw-apaw na ang mga tao doon sa Pulilan. Kaya yun ay galing sa atin. Lahat tayo nagbigay ka man ng 10, 20, mayroon tayo noong bahagi sa bawat haligi, sa bawat bubong, mayroon tayong bahagi doon. Amen. Suportahan lang po natin ang ating Panginoon. Kumusta ka na? Alam ko sa iyong mata, ika'y masaya. Hindi naman tayo nagsasama-sama upang umawit magpuling sa kanya'y sumapa. Kumusta ka na? Kumusta ka na? Puso ko'y ang lalala at ika'y makita. Masarap ng piling ang pagsama-sama lagi. Pinupunin siya. May salamat dito tayo-tayo kasama ko. Sabay na makakapili, sabay na sumasama. Sarap ng pinigil kapag tayo sama-sama. May salamat dito tayo-tayo kasama ko. Sabay na makakapili, sabay na sumasama. Lahat po ng coordinator, hello, lahat ng coordinators, magpahid ng langis sa lahat ng naririto. Hindi na tayo makapag-pray over ng individual dahil 5 po may misa. General pray over tayo. Magpahid po ng langis lahat ng coordinator. Lahat po, magpahid ng langis. Ngayon po, tumayo na po tayong lahat para sa ating invoking of the Holy Spirit. Itoon natin ang ating presensya sa ating Panginoon. Narito siya sa ating harapan. Dahil winika ng Panginoon, kung saan may 2 o 3 higit pa na nag-aaral sa kanyang salita, naroon siya kasama nila. Kaya sa oras na ito, damhin natin ang presensya ng ating Panginoong Diyos at sa pamamagitan ng pag-awit, humingi tayo ng tawad sa ating Panginoon. Patawad po, Panginoon. Taas ang kamay, isuko natin ang ating sarili sa ating Panginoon.
dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Masdan mo po, Panginoon, ang iyong mga anak na naririto, tumugon sa iyong panawagan. Isinusuko nila sa iyo lahat-lahat sila ang kanilang mga buhay para patuloy mo silang pagpalain, Panginoon. Lahat ng pinagaling mo, nangako na sila ay maglilingkod sa iyo. Kalingain mo po sila, Panginoon. Bigyan ang kanilang mga pangangailangan. At sa oras na ito, Lord, lahat sila may kahilingan, may kasakitan, may kahirapan, may malalaking problema. Ipatong mo po, Panginoon, sa kanilang mga ulo ang iyong mapagpalang kamay. Padaluin mo sa bawat isa ang banal na Espiritu Santo. Nang sa ganon, Panginoon, sa kanilang pagdalo, makamit nila ang kanilang mga kahilingan. Ipadama mo sa kanilang, Panginoon, ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal sa bawat isa. Halina, Espiritu Santo. kamay sa lambubiring. O dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, i-bless mo po, Panginoon, itong opiring na aking mga kapatid. Panginoon, sa lahat na nagbigay, ibalik mo sa kanila ng siksik, liglig at tumaapaw pa. At sa lahat ng prayer request, Lord, alam namin, sinusulat pa lang nila ito, alam mo na ang kanilang kahilingan. Nawa, Lord, tugunin mo ito nang naayon sa iyong kalooban at sa kanilang pananalig sa iyo.
At Lord, i-bless mo po ang second collection para po sa pangailangan ng seminaryo, Panginoon. Makatulong mo lang kami sa mga nag-aaral magpari at idinadalangin namin sila, Panginoon, na nawa mapagtabumpayan nila ang kanilang bukasyon. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Luwalhati sa Ama, sa Anak at sa Espiritu Santo. Tayo pong lahat, luwalhati sa Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo, kaparan sa unang una ngayon, magpakailanman, magpasawalang hanggan siya. Sa ngalan ng Ama, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Palakpakan natin ating Panginoon. Hallelujah. 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 Maraming salamat po. Ang kininyo na po, ang inyong kahilingan ay tinugunan ng ating Panginoon. Pwede na pong kunin ang Mama Mary, dahan-dahan lang po, at tingnan kung mabuti na hindi kayo magkamali ng dampot. Salamat po sa sunod na buwan.